daming turista, oh. Pati si Ate Vanessa. So, it's time for me. Tumambling. Kung ikaw ba naman dyan ay nababagot na sa iyong buhay, tara na, samahan nyo akong magliwaliw, tara sa bukid. Oh, dito kayo, manood kayo dito sa video na to dahil ngayong araw na to ay itutour ko kayo sa bukiring bahagi ng Busay. Okay, so dito sa Busay guys, marami po kayong pwedeng mapagpasyalan. Kung ikaw naman ay baguhan dito sa Cebu or may balak kang gumayak at magbakasyon dito sa Cebu, huwag niyong kalimutan ang dalawin ang Busay dahil dito maraming tourist spot na inyong pwede. So I would like to say thank you to all the staff and crew here in Tempoloveria. Magugustuhan ng inyong mga mata. Okay, so ngayong araw ay pupunta tayo doon sa ating pupuntahan. Ito na po at paliko na tayo, angat na po ang kalsada na yan. Kunting paangat lang naman yan. Okay, so kung ikaw ay nababagot nga sa iyong buhay, kailangan mo rin naman ang kaunting pahinga, mag-relax ng char. Mag-relax ka lang ng konti. Pwede kang pumunta ng beach. Ako kasi mas pinili kong pumunta ng jungle. Jungle, like for the go ang jungle na yan. Ayan na po. Pumunta naman ako sa Bukirin kasi nagsawa na ako nung Semana Santa. Nagpunta ako sa beach. Ayan po guys, kung nakikita nyo na yung building na yan, yung tinuturo ko yung building na yan, yan po ang pupuntahan natin. Hindi ako nagsasawang paulit-ulit na pabalik-balik dyan. Paulit-ulit na nga, pabalik-balik pa, char. Ayan, hindi ako nagsasawang pabalik-balik dito sa na ito guys, pasyalan na to dahil dito ko na i-relax ang aking mind sa pagiging busy sa aking mga negosyo. No? Of course, may negosyo tayo. May negosyo tayo sa construction guys. Pag ako ay nababagot na, kailangan ko nang ma-relax ang aking ulo, aking mata. Dito ako gustong dalhin ng aking kaluluwa. Char! Kaluluwa talaga. So, ito na guys. Bago ka makapasok dito guys, kailangan muna natin bayaran. Magbayad tayo ng entrance fee. Okay. So, magkano nga ba ang entrance fee? Ayan na. Magbayad tayo ng entrance fee guys ng 150 each. Tapos ganyan na, may sticker ka na. Oh, ayan. Dati guys, ang bayad dito is around 30 pesos way back 2009 pa lang yun. Yung unang apak ko dito sa Cebu. So ngayon 2020
2024 na is 150 pesos na sila. So, malalaman nyo mamaya kung bakit ganun na lang bilis ang pag-angat ng kanilang insurance fee. So, ayan, pa-parking lang muna tayo. Babitaw. Ayan na guys, maganda kasi itong lugar na to dahil overlooking po siya. Makikita nyo po ang kabuuang syudad ng Cebu, no? Ayan, alam nyo guys, kung bakit kasi may karapatan silang mag-increase ng kanilang insurance fee, no? Napag-usapan na nga lang din naman natin dahil marami po silang dinedevelop dyan sa lugar na yan. So, ayan, kung sa mga nakakilala sa lugar na ito, nakakaalam, ito po ay Temple of Leia. So, ang Temple of Leia ay pag-aari ng mga Ibong Adarna pag-aari ng angkan ni Miss Ellen Adarna. So, ayan. Sila, Miss Ellen Adarna, ay nagmamayari lang naman ng mga iba't ibang hotel, di ba? Luzon, Visayas, Mindanao. So sila po ang may-ari ng Queensland at marami pang ibang mga negosyo na kanilang pinagmamay-arian. Isa na itong Temple of Leia na nga at napakalawak nitong lupain na ito. Ayan. Ang Temple of Leia guys, ayon kay Miss Ellen Adarna, ay hindi naman po talaga siya ginawa para maging pasyalan. Ginawa po siya ng kanyang lolo or pinatayo siya ng kanyang lolo ang temple na ito para gawing museum or storage ng mga nagagandahan at nagagara at kamahal-mahalang mga koleksyon ng kanyang lola na si Miss Leia Adarna, no? Mga magagara guys at nagmamahalan ng mga collections na galing pang iba't ibang bansa, mga iba't ibang country, no? Na mga iba't ibang collections guys na mga mamahalin. Mahilig po si Miss Leia ng mga figurines. So like me, kagaya ko rin siya. Kagaya niya ako na mahilig magkuhan. So ito na nga si Ate Vanessa na na-mention ko kanina. Ayan, ang tour guide or isa sa mga crew doon. No? So ayan na guys, ang pinag-develop nila. Dati, way back 2009, unang punta namin dito is wala pa yung restaurant nila. So ngayon meron na. At meron silang din-develop dyan sa likod ng restaurant nila. No? So ngayon, balik tayo doon sa kung bakit naging pasyalan ito. Hindi nga ito pinatayo ng lolo niya para maging pasyalan. Iimbakan or storage ng mga mamahaling mga kagamitan ng kanyang lola. Ngayon naman yung mga mga tao nagandahan nung pinag-picture nila ito. So, nag-request daw nga ang mga tao na kung pwedeng mamasyal. So, ang ginawa nila, to make the story short, pina-open na lang nila sa public for pasyalan na lang din. Ayun. So, of course naman, may karapatan silang magpakuan ng enchant, no? Magpabayad. So, ayan na nga guys, ang nakikita ninyo, yan mga building na yan is, yan po yung syudad ng Cebu. So, overlooking view po siya. Nakaka-relax po talaga ng mata. Kaya ako, sinasabi ko sa inyo, pabalik-balik ako dito, hindi ako nagsasawa. Dahil ganda po ng tanawin. At ang presko ng hangin po. No? So, maganda dito pag magpasyal ka rito is umaga or sa dapit hapon na, mga 3 downwards, no? 3 p.m. Kasi hindi na masyadong mainit, no? Yan ang kagandahan. Tapos dyan ka na magpaabot ng gabi kasi maganda din ang city lights. Ayan. So, bukod dyan sa Temple of Leia, may marami pa po dyan mga katabi na mga tourist spot. No, mga malalapit lang na may mga chick boy. So maganda talaga guys ang Busay. Pag ako na super stress na dito sa syudad, for dago ako doon sa Busay. Yun ang talagang nagpaparelax sa akin. Sa mga kakilala ko, mga kaibigan ko nakakilala sa akin, alam nila kung ang nagpaparelax sa akin. Nag-aaya talaga ako papuntang Busay talaga.
So, ayan na guys, yun lang, napaka-presko ng hangin talaga at na marirelax ka, no? Yan naman talaga ang kailangan natin mga tao, di ba? Pag tayo super stress na sa ating negosyo, kagaya ko, at sa ating mga trabaho, so kailangan natin ng relax paminsan-minsan, no? Kasi to heal your inner peace, no? Mga ganyan ba? Nag-English ba yun? Ayan, okay. So, diba? Nagagandahan lang muna yan. Paganda-ganda lang yan. So pagbasdan nyo namang mabuti guys, na ang ganda ng syudad, diba? At yung model. Okay, so, yun na nga guys. Napakaganda ng kanilang mga hangarin sa Temple of Lea kasi by maybe this year daw ay may iba na naman silang bubuksan doon nga sa likod ng kanilang restaurant banda, no? So, para sa mga gustong mamasyal, papunta dito sa Cebu, tawagan nyo lang ako, Charis, maging tour guide nyo ako. Pwede go, si Manina inyo. Ayan. So, yun na nga, kailangan mong inhale, exhale. Mag deep breath ka muna. It's either pumunta ka sa beach or dito. Ako kasi talaga pinipili ko ang pinipili ko ang bundok dito sa Busay. Kasi nandito na ako sa Cebu nakatira. So, pinipili ko ang bundok pagka ako stress na dahil iba yung hangin na nalalanghap natin sa bundok at yung hangin na nalalanghap natin mula sa dalampasigan or sa dagat, no? So, magkaiba po sila ng na idudulot sa ating katawan, sa pangangailangan na ating katawan. Magkaiba po. Okay, so ayan na nga guys. So it's time to tikiman time na guys sa ating binili na cakes, no? So guys, nakakatuwa na kasi ngayon na pagbalik ko nito sa kanila na mayroon na silang restaurant doon, tapos mayroon na silang mga pa-cake, may mga ano na sila doon guys, mga tawag dito milk tea na talaga namang napakasarap guys. Ang sarap niyan lahat ng cake na yan. So, medyo pricey lang siya konti. A little bit lang naman ang difference sa per slice ng cake dito sa city. Aside sa mga cakes, meron din sila doon ng mga milk tea na masasarap din po. And that's it for today's video. This is your Queen Jello.
Basta Bisdak, sulit. Don't forget to follow, like, and share. Thank you!